100,000. Kung ito lang ang pera na meron ka para gumawa ng bahay, ano kaya ang bahay na magagawa mo? Gumawa na tayo ng dalawang prototype. Yung isa gawa sa hollow blocks, yung isa naman gawa sa sidings at metal frames. Pero hindi pa rin kumasya ang 100,000. Kaya ano kaya ang gagawin natin para pumasok ang 100,000 para sa isang bahay? Hindi tayo titigil hanggat hindi natin natutuklasan yan eh. Kaya paano? Check this out. So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Gumawa na tayo ng dalawang case studies. Yung isa gawa sa CHB, yung walls. Yung isa naman gawa sa light frame na metal with sidings na fiber cement. Pero doon sa dalawang experiment na yon, talagang hindi kaya. At nagpapatuloy nga ang ating paglalakbay papunta sa 100,000 peso house. Nabigo yung unang dalawa nating experiment kasi yung CHB na bahay na ginawa natin, ang naging halaga ay mahigit 260,000. Gumawa rin tayo ng lightweight, yung sidings and metal frame, at ang naging cost ay 250,000 mahigit. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo para may continuation yung ating saga. At ngayon nga, magpapatuloy tayo sa paghahanap ng paraan para makuha nating 100,000 pesos ang isang bahay. Pinaka-importanting element kasi money, di ba? So, yun yung pinaka-interesting na part eh. Let's say, cash outlay, purchase materials mo is 65,000. Yung mga reclaimed materials mo is 20,000. Tapos may DIY ka pa, no? Yung DIY mo, presyohan mo rin ng 15,000. So, nasa magandang area ka. Nasa 100,000 ka talaga. So, yung budget, i-allocate mo ng tamang-tama. Ang problema kasi, doon sa ginawa nating case study, yung roofing, yung foundation, saka yung concrete floors, nasa 93,200 na eh. Kung bibilhin mo yung materials. Mahirap talaga pagkasyahin ang pera kung marami kang gustong gawin. Kaya ang pinakasusi talaga para magkasya yan ay walang iba kundi reduction talaga. Reduce. Ano yung mga dapat nating i-reduce? Labor. Malaki ang cost niyan. So, malamang ay kukuha ka lang ng helper tapos majority of the works ikaw ang gagawa. Tapos reduction din sa spaces. Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba yung component na kailangan ko? Itong space na to, kailangan ko ba to? Ano yung mga spaces na pwede kong i-compact? Ano yung mga pwede kong alisin? Decorative elements, kailangan ko ba talaga yan? I-reduce mo rin yung pagiging maselan mo talaga. Bawal ang maselan. So kung hindi ka nabibili ng materials, ano ang pwede mong gawin? Di dalawa lang yan. Manghihingi. Mamumulot. Manghihingi, mamumulot. So recycling. Pupunta tayo sa recycling. Technique number 3 is recycling. May naiisip ba kayong Tagalog term na madali para sa recycling? Ako, pamumulot. Pamumulot. Dati yung mga tao hindi naman bumibili sa hardware na materyales. Namumulot lang yan. Namumulot ng bato, tapos ginagawa nilang building blocks. Nagiging pader ng bahay nila. Tayo, pwede rin tayong mamulot. Anong pupulutin natin? Halimbawa, bote. Yung mga plastic na bote. Pwedeng makagawa ng matibay na pader yan. Makakasave ka na, masisave mo pa ang environment. Alam mo ba na kung meron kang 10,000 pieces nito, tapos ang gagawin mo lalagyan mo to ng pinaghalong lupa. Yung lupa, bibistayin mo siya.
para maging pino. Tapos hahaluan mo ng semento, imimix mo yun. No? 3 parts lupa, 1 part semento, tapos imimix mo. Tapos lalagyan mo ng konting tubig. Mare-reinforce mo to, itong bote na to. At kung meron kang 10,000 pieces nito, makakabuo ka ng isang bahay na 20 square meters. Isang bahay na ang walls ay gawa rito sa basurang to. So that means mga 90% ng materials ay recycled. So magre-reuse ka. Magiging suki ka ng mga junk shop, no? O kaya mamumulot ka ng mga pwedeng gamitin. So yan yung isa sa mga pinaka-importante mong diskarte, no, para magkasya ang 100,000 para makagawa ka ng bahay. Ang reality, hindi isang normal na bahay ang magagawa mo sa ganyang halaga. Let's face it, no? Hindi ka makagawa ng bahay na gawa sa hollow blocks, hindi ka makagawa ng bahay na gawa sa sidings, hindi ka makagawa ng bahay na gawa sa amakan, half concrete, sa budget na 100,000. Yan ang totoo. Napatunayan ko na yan sa experiment na to. Wala yan. Hindi ang tanong paano ako makagawa ng normal na bahay sa 100,000? Hindi ganon. Maybe the better question is, kung may 100,000 lang ako, kung yun lang ang pera ko, anong klaseng bahay ang kaya kong gawin? Definitely, hindi yan isang normal na bahay. You have to be creative, pero mas kailangan mong maging resourceful. Sa huli, napatunayan natin na hindi madaling gumawa ng isang bahay sa halagang 100,000. Lalo na kung bibilhin natin ng bago ang halos lahat ng materials at magbabayad ka pa ng labor. Kaya ang 100,000 hindi natin ginamit para bilhin ang buong bahay. Ginamit natin ito para sa mga bagay na hindi natin pwedeng i-compromise. Yung foundation, yung roof, at yung logistics. At para sa natitirang bahagi ng bahay, dito papasok ang diskarte. Recycled materials, repurposed items, at syempre, DIY. Hindi ito isang ordinaryong 100,000 house. Isa itong challenge kung hanggang saan kayang dalhin ang 100,000 kapag sinamahan ng sipag, creativity, at resourcefulness. Dahil minsan, hindi naman kailangan ng malaking budget para makapagsimula ng isang tahanan. Kailangan lang natin ng maliit na budget, malaking diskarte, at willingness na gawin mismo natin. This is not just the quest for 100,000 peso house. This is the quest to prove that with less money, we can still build something we can call home. Hanggang sa susunod na build, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Ako po, si Architect Ed. Bye!